Isang magandang araw po sa ating lahat at welcome po sa ating YouTube channel, Insights and Stories. Ako po ulit si Fred Mabunga. Abay, 11 months na lang pala at mag-e-election na nakakatuwa dahil ang Department of Health ay patuloy ang kanilang kampanya na para daw bumaba ang COVID. Samantalang, ang COMELEC naman, ang kanila namang kampanya ay tumaas sana ang registrations ng mga bagong botante ngayon dyan sa atin sa Pilipinas. Alam nyo, itong 11 months na natitira para bago maghalalan, dalawang pananaw ang makikita natin dyan sa mga datihan ng kandidato at sa mga bagong tatakbo. Doon sa mga incumbents, ang tingin nila dito ay medyo mahaba pa yan na panahon para sa paghahanda. Kahit ng governor, kahit na ang congressman o ang mayor, titingnan nila yan na mahaba pa. Dahil, kabisado kasi nila ang political landscape ng kanilang mga lugar. Samantala, doon naman sa mga tatakbo pa lamang o yung mga bago, ay sasabihin natin na ang 11 months ay medyo maikli na lang ito na panahon para sa kanila dahil marami pa silang dapat gawin. Bakit sa tingin ko, isa lang naman po ang susi dyan. Yung ka po yung sinasabi ng ating weatherman dyan sa GMA na sabi niya, magplano para sigurado. Alam niyo doon sa halos isang buwan na inilabas natin, yung 3 video episodes po ng hakbang-hakbang na pag-oorganisa para sa halalan 2022, ay marami po akong natanggap na mga messages at sila po ay nagpapasalamat at tayo po ay nag-publish ng ganong klase ng video. At meron din naman po na especially dun po sa Mindanao area na sila po ay nag-request ng detalye ng hakbang-hakbang na pag-oorganisa para sa halalan 2022. At naisip ko na siguro ang ibig nilang sabihin doon ay gusto nilang makita sa aktual kung paano ginagawa po ito na gawing isang campaign plan, isang detailed campaign plan. Nakita ko nga na mas maigi dahil iba nga naman yung narrative kaysa yung ipepresent ko ito in a form of a PowerPoint na mas detalyado. Subalit, bago ko siguro talakayin po yun, ay hayaan nyo po na mabigyan ko muna kayo ng overview ng importance of strategic planning in an electoral campaign. Tingnan natin kung mahalaga nga ba ang plano. Accordingly, ang strategic plan, it is a document used to communicate with the organization's goals, the actions needed to achieve those goals, and all of other critical elements developed during the planning exercise. So, ibig sabihin, kung titignan mo, it is a planning exercise. So, kapag planning exercise, ay hindi lang dapat isang taong gumagawa nito. Dapat po ay at least more than 3. Kasi nga, mas maganda na marami ang nag-iisip, marami ang nagsasuggest para makabuo po ng isang proactive na campaign plan. Tapos, ano ba ang purpose ng strategic plan? Ang strategic planning po ay it is a systematic process that helps you set an ambition for your political career's future and determine how best to achieve it. Its primary purpose is to connect 3 key areas: your mission, defining your political career's purpose, your vision,
describing what you want to achieve. Kasi sa tingin ko, hindi lang naman po nagtatapos ang kagustuhan o desire ng isang kandidato matapos niya siya ay manalo. Ibig sabihin, meron ho yan siyang vision para doon sa bayan na tatakbuhan niya, na kung paano niya pa paayusin at pauunlarin pa kung ano po ang kalakaran ng bayang ito para sa kabutihan po ng nakakarami. Yan, meron bang mga bentahe po kung tayo po ay gagawa ng isang plano? Meron po, meron. At ito po ang mga advantages po ng planning. Una, gives an organization a sense of direction. So, ibig sabihin, kapag may plano ka, meron kang tinatahak na direksyon. Pagkatapos, it focuses attention on objectives and results. Siyempre, andito tayo ngayon sa tinatawag na kampanya. Ano ba siyempre magiging objective nito and results na gusto mo? Natural, manalo. Pagkatapos, kapag meron kang plano po, ay nai-establish din po dito ang tinatawag na teamwork po doon sa ating mga tao na kumikilos para sa atin. At kung may plano ka, it helps anticipate problems and cope with change. And lastly, provides guidelines for decision making. So, ganun po ka-importante ang plano. Kaya nga sabi po nga nila, ng ating weatherman, magplano para sigurado. Sa harapan po ninyo ngayon ay makikita nyo sa screen na tatalakay na po natin yung tinatawag na Sample Campaign Plan for May 9, 2022 National Election. Doon sa 3 video episodes po na aking pinublish, natatandaan ko na binanggit ko po doon na ang election campaign po ay dapat na hinahati po ito sa 4 na bahagi. Una, yung pre-campaign period, ang campaign period, election period, at post-campaign period. At mas maganda ngayon dahil meron ng announcement ang COMELEC at nilagay na nila kung ano ang mga petsa. So hindi na tayo manghuhula dahil meron na. So sa pre-campaign period, ibig sabihin mag-i-starts doon po ito ng March 25, 2022. At ang campaign period, March 25 to May 7, 2022. At ang election period po ay May 9, 2022. So dito po, sa mga nabanggit ko, ang pwede lang nating laruin ngayon dyan po ay itong tinatawag natin na pre-campaign period. Dahil ngayon, alam na natin kung kailan tayo magsisimula. Na ibig sabihin, paatras po yan. Yan po yung tinatawag natin na paghahanda po natin. Ito po yung panahon na para tayo po ay gumawa dyan ng pananaliksik, ng research natin, nang sa gayon, mas maging epektibo po yung ating bubuuin na campaign machinery. Nagagamitin naman po natin yan para sa kabuuan ng kampanya. At kung titignan po ninyo dito, ito po yung tinatawag na 45 days campaign period. Malinaw po yan. From March 25 to May 7 po. Pagkatapos ay ito na po yung pinaka-critical na matatawag. Dahil ito na po mismo ang eleksyon. So kung titignan ninyo, ang paggawa ng plano ay halos ganito lang po. Sinisimplify ko lang po yan na dito ay lalagyan na lang po natin yan ng mga dates. At makikita nyo po yan habang tayo po ay lumalawig po. Sa ngayon ay dumako po tayo doon sa pre-campaign period. Ibig sabihin, yan sinasabing to date po kung ano po ang petsa na magsisimula po kayo hanggang doon po sa hangganan na March 25, 2022, yan po ang tinatawag nating pre-campaign period. So dito, meron po tayong time frame na nilagay ko
na kung halimbawa magsisimula kayo ng June, ay ito po ang coverage niyan para sa tinatawag nating data gathering. Ang data gathering po ay napaka-importante po, no? Dahil dito, inaalam natin ang political landscape ng bayan o lugar na tatakbuhan mo. Dito po importante na malaman natin kung sino-sino ang mga political players sa tatakbuhang lugar. Gaano kalukas ang mga political parties? Sino-sino ang mga taong nakaka-impluwensya sa halalan? Tapos, meron bang media outlets sa lugar na pwedeng gamitin sa 45 days campaign period? Natural, kailangan din po natin malaman na tatakbo pa ba ang incumbent at kung ilan po ang tatakbo sa naturang bayan para sa halalan 2022. Pagkatapos po na malaman natin kung ano po ang political landscape, ay mahalaga din po na malaman po natin ang election results. Dapat malaman natin ilang boto ang nakuha ng nanalong partido. Malaman natin kung ito ba ay landslide ba ang nangyari o neck to neck ba siya. Tapos, importanteng malaman din natin saan barangay nakakuha ng malaking boto ang nanalo at ano-ano ang mga presintong ito. Tapos, alamin din natin ilan ang bilang ng aktual na bumoto sa nakaraang eleksyon. So, hindi po ito mahirap gawin, no? Para po doon sa tinatawag natin pre-campaign period, doon sa data gathering natin. Dahil meron ho tayong source niyan. At ang ating magiging source ay ang COMELEC. Tama po ba? Bahagi pa rin po ng data gathering ang tinatawag natin na ang political demography. Importante na malaman po natin sa kasalukuyan ilan ang voting population ng lugar. May pagtaas ba o pagbaba ng voting population? Tapos po, alamin din natin kung ilang percent ng youth sector ang nadagdag sa voting population. Ano-ano ang mga voting population sa bawat barangay. At ito po, minsan ay hindi na po ito masyadong binubusisi, no, ng mga ilang kandidato. Subalit importante po na malaman po natin ang status of death po ng lugar o bayan na tatakbuhan natin. Dahil kung titingnan ninyo, ang isang mayor, kung halimbawa, ay 3 taon po ang kanyang pag-upo sa pwesto. So, ibig sabihin, sa unang taon niya, maaaring meron na dyan mga namatay sa ikalawa hanggang 3. At tandaan po ninyo na itong status of death po ay hindi ho kayo mahirapan sa paghanap po ng mga data na yan dahil yan po ay makukuha po natin sa ating mga local civil registry offices. Dahil ang registry office po ay regular po yan silang nagsasubmit po ng update sa COMELEC kung sino na po ang mga namatay sa naturang lugar. Dahil mahirap naman po na kahit patay na ay nakakaboto pa. Hindi po ba? Importante rin po na malaman po natin ang mga information sa sangguniang barangay. Dapat po ay meron po tayo na kumpletong listahan po kung sino-sino ang mga punong barangay sa naturang lugar o yung mga barangay chairman. Tapos sino-sino po ang mga sangguniang barangay members at sino-sino ang mga purok presidents po ng naturang barangay. Huwag din po ninyong kakalimutan kung sino po ang SK chairman at ang mga members. Alam nyo, napakahalaga po nito na malaman po ninyo dahil kung titignan natin
Ang SK chairman po at ang kanyang mga miyembro po ay usually sila po ang nag-aasikaso ng mga youth sector sa bawat barangay. Kung makuha natin po ang kooperasyon ng mga batang ito, ay makakatulong po ito ng malaki para sa ating kampanya. Pagkatapos, alamin din po natin kung ano-anong mga barangay ang kontrolado ng incumbent para huwag pong masayang yung ating oras. Kasi baka nagbubuhos po tayo ng mas malaking oras po dito, alam naman natin po na dead end na dahil kontrolado. Kaya doon po tayo pupunta sa kung ano po yung mga hindi kontroladong barangay ng incumbent. At doon po tayo magpo-focus. Tapos, natural, dapat din po natin malaman kung ilan ang bilang ng barangay sa naturang lugar. Ang source po natin yan ay ang DILG. Kung mapapansin po ninyo na ang time frame po na ating nilaan para sa data gathering ay June to July. Ngayon naman po, ang Barangay Level Campaign Machinery Building, ang time frame niya ay June to August 2021. So, ibig sabihin po niyan na pwede ho nating sabayang gawin ang data gathering at ang tinatawag nating pag-identify ng barangay political organizer. Yan po ay para makatipid tayo ng oras o panahon sa ating kampanya. Ngayon, ano ba ang importansya ng barangay political organizer? Ito po kasi sila, since na natukoy na natin kung ilan po ang bilang ng barangay sa naturang lugar. Ito po mga barangay political organizer po, ito po yung ating mga katuwang, makakatulong sa atin po para makabuo po tayo ng tinatawag nating barangay level campaign machinery. At dito, sa pagtutukoy po natin ng ating mga BPO, ay kinakailangan po masusi nating sinisiyasat at hinahanap kung sino yung mga tao sa bawat barangay na pwede nating masanay o matrain bilang BPO. At meron din po yung qualification. Hindi lang po tayo pulot lang ng pulot ng tao natin. Kung hindi, tinitiyak natin na ang bawat BPO na ating matutukoy ay nakatira siya mismo dyan sa barangay. At siya ay mayroong magandang reputasyon, mapagkakatiwalaan ng mga taga-barangay. Dahil sila ay tinatawag natin na ating mga potential leaders sa bawat barangay na dapat ay meron silang kakayanang magsalita sa karamihan at hindi mahiyain. At may, alam niyo na, may karisma sa tao. At dapat ay malapad din ang miyembro ng kanyang pamilya. So sa period na to po, kung halimbawang nabuo na natin ang ating mga BPO, mga barangay political organizers, ay sinasabak na po natin yan sila sa Basic Community Organizing Work Training Course. Nang sa gayon po ay malaman nila later on kung ano po ang kanilang magiging gawain o kanilang role kapag binitawan na natin sila sa kada barangay. Kung tayo ay nakatukoy na at nakapagsanay, nakapag-train na tayo ng ating mga BPO sa bawat barangay, gaya nung nabanggit ko po sa mga video episodes ko, na hindi po kakayanin ng isang BPO lang ang community organizing work sa isang barangay. So kinakailangan po na ang ating mga BPO ay maturuan natin sila kung paano naman po ngayon ang pag-identify ng kanilang mga barangay purok political organizers. Dahil sa data gathering na nakuha natin, alam na natin kung ilan ang average number ng mga purok sa kada barangay. So alam na natin ngayon na kung ilan ang mga purok presidents na kailangan nating ma-recruit
sa bawat barangay. At gaya lang po ng ating pag-recruit sa mga BPO natin, dapat ay magkaroon din po yan ng tinatawag na qualifications na dapat po ay nakatira po yan doon sa kada barangay na pinag-recruitan sa kanila. At sila po dapat ay meron din pong magandang reputasyon at mapagkakatiwalaan ng mga taga-barangay dahil sila po ay mga potential leaders po rin natin. At dapat ay meron din silang kakayanan na magsalita sa karamihan at may karisma at may malapad na bilang ng miyembro ng pamilya. Kung sa loob ng June to August ay nakapag-recruit na po tayo ng ating mga BPPOs, sila naman po ngayon ang isusunod natin na isasabak natin sa Basic Community Organizing Work Training Course. Nang sa gayon po, na kung ano ang alam ng ating tinatawag na mga barangay political organizers, ay alam din po ng ating mga barangay political organizers ang kanilang gagawin once na binitawan na po natin sila at dineploy na po natin sa bawat barangay. I-try po kaya nating i-imagine na kung halimbawa ang syudad na tatakbuhan o bayan na tatakbuhan mo ay merong 72 barangays. Pagkatapos ay magre-recruit ka ng isang barangay political organizer mo. So, ibig sabihin, meron ka na agad na matatawag na captive, no? Voter mo na 72. Pagkatapos, yung 72 barangays na yan, ay sabihin natin na meron siyang average na 4 na purok. So, ibig sabihin yan, initially, sa iyong campaign machinery ay meron ka ng 288 plus 72 ay meron kang 360 na captive voters na po agad. Doon pa lang po yan sa initial mo na ginagawa po na pagbubuo ng iyong campaign machinery. So, advantageous po masyado na kung meron kang mare-recruit sa loob ng iyong makinarya ng mga tao, ay may tuturing mo na yan sila na sa iyo. Dahil sila ay kumikilos para sa iyong kandidatura. Hindi po ba? Ngayon, dumako po tayo sa pananaliksik ng mga importanteng issues sa bawat barangay. Ito po, habang nag-identify ang mga BPO ng kanilang mga BPPO sa bawat barangay, isinasabay na rin ang pagtukoy ng mga issues o problemang dinadaing ng mga taga-barangay na hindi natugunan ng incumbent o mga bagong hinaing na may impact sa karamihan. Kasi yan po, ay part din po yan ng data gathering pa na ginagawa natin. Na nagre-recruit ka na ng iyong BPPO at kumukuha ka pa, nag-interview ka pa para malaman mo kung ano yung mga tinatawag nating mga issues po doon sa kada barangay. Dahil ang mga issues na ito po, ito ang lalamanin kapag gumawa na po kayo ng tinatawag na focus group discussion or FGD. At ito pong pananaliksik na ito na ginagawa natin sa mga issues sa kada barangay, ay ito na rin po ang magsisilbing campaign messages po ng ating kandidato. So, ibig sabihin yan ay maiiwasan po natin yung paulit-ulit na campaign speeches po ng ating kandidato. Kung hindi, ang kanyang mga sasabihin sa diskurso ay tinatawag natin na makaka-relate ang makakarinig sa bawat barangay dahil ang dinidiscuss mo ay mismo yung tinatawag nating mga concerns nila at mga issues nila. So tinutumbok mo
So hindi kayo para bang nakalutang sa lupa habang ginagawa mo at tinatawag natin na mga focus group discussions. At sa puntong ito naman, na natapos na natin po na mabigyan ng training po yung ating mga BPO at ang ating mga BPPO, ay pwede na po natin na bitawan na, no? I-deploy sa kada barangay ang ating mga BPO at BPPO. Ang sa gayon ay makapagsimula na po sila ng tinatawag natin ng recruitment para po sa ating household-based cluster. Dito ang nire-recruit na po nila, ang ina-identify na po nila ay kung sino po yung pwedeng maging cluster head po. Dahil gaya na nabanggit ko sa inyo, sa una, na kung halimbawa ang pamilya ay meron po siyang 3 miyembro, ay kinoconsider ko na po yan na isang household-based cluster. No? At ang ating method po ng recruitment dito ay household or family-based sa bawat barangay. Pagkatapos, kung ito po sila ay nakapag-recruit na ng mga household-based clusters, ay dapat na rin po na tayo ay maglapat ng mga taktikang magsusustain sa ating mga HSBC. Importanteng makapaglikha ng ng mga pamamaraan na pang-sustain sa ating mga HSBC. Sabi ko nga sa inyo, sa karanasan ko, ay yung pong a bag of commodity goods, no, ay napakalaking bagay na po yan para sa kanila po. Dahil nag-create po yan ng ingay. Nag-create yan ng ingay sa kada barangay. At yan po ay may malaking tulong sa ating mga barangay political organizers at sa mga barangay purok political organizers dahil magiging kapani-paniwala po ang kanilang mga sasabihin sa bawat barangay at ang kanilang pagre-recruit po ay mas malaki, mas malawak dahil meron po kasi nakikita na tangible thing yung mga taga-barangay na naaabot po nila habang sila po ay gumagawa ng tinatawag nating community organizing work sa kada barangay. Dahil sa tuloy-tuloy ang ginagawang recruitment ng ating mga BPO at BPPO sa bawat barangay, so natural na mag-accumulate na po dyan yung mga household-based clusters na na-recruit nila sa bawat barangay. Ito na po yung pagkakataon na tayo naman ay ina-upgrade na natin o ini-enhance na natin ngayon yung ating mga HSBC sa pamamagitan po ng paglulunsad ng focus group discussions. Layunin po nito na makapagpakilala ang kandidato sa mga HSBC members po at may paalam ang kanyang plataforma. Gaya ng nabanggit ko dati sa ating video episodes, na ang ating mga focus group discussions po ay doon lang po natin yung ginagawa mismo sa lugar na kung saan nakatira na malalapit lang po ang ating mga HSBC. Doon po natin ginagawa ang focus group discussions. Pagkatapos, ayun po yung sinasabi ko nga na mas maganda ang focus group discussion na merong konting merienda man lang, meron man lang snack na pagsasalu-saluhan kayo para nagiging festive po yung mood, no? At hindi po siya ganun ka-formal. Tapos, dito po pinapaliwanag natin sa focus group discussions din na kung bakit ginagamit natin itong taktika, itong household-based clustering, para matiyak natin yung tinatawag nating magandang resulta po ng eleksyon pagdating ng May 9, 2022. At dito din po sa loob ng focus group discussions na tinatanong natin sila kung willing ba sila na maging cluster head at pumaloob sa ating household-based clusters.
Tapos, kung meron na po tayong mga kumpletong listahan, dahil sabi ko, dito natin binibigay sa FGD yung tinatawag natin ng mga HSBC form na kung saan ay ilalagay nila ang kanilang mga pangalan, no? Mula doon sa cluster head, tapos doon sa asawa, tapos yung mga anak. Siyempre, dapat lagi natin kinoconsider dito na yung mga pwede nang bumoto po, no? Pwede na po na bumoto ng mga membro ng pamilya. At dito, dapat ay nagsisimula na rin po ang ating secretariat po na nabuo sa pag-i-encode sa computer noong mga HSBC cluster form. Pagkatapos ay iwasan po natin na itapon po yung form na yan dahil lang po ang tinatawag natin na magiging backup file po natin. Kasi hindi naman ho sa lahat ng panahon na merong kuryente. Pag walang kuryente, hindi natin magagamit ang ating computer. So, wala tayong tinatawag na backup kung itatapon po natin yung ating mga household-based cluster form. At ito po ay dapat na tandaan natin na ito'y tuloy-tuloy na activity na gagawin ng ating mga barangay political organizers at ng mga barangay puro political organizer sa bawat barangay. Kung kanina ay binanggit natin na ang mga campaign messages or speeches ng ating kandidato ay dapat ay nanggagaling yan sa pagkuha, no, ng mga issues sa bawat barangay para hindi pa ulit-ulit yung kanyang mga sinasabi habang siya ay nagdidiskurso. Ngayon naman, ay puntahan naman natin na ano ba yung epektibong mga campaign posters and banners. Sa karanasan ko po, sa puntong ito na naglulunsad na tayo ng focus group discussions dito sa bawat barangay, mas mabuti kung ang mga posters and banners ay pawang action photo. Ano pong ibig sabihin ng action photo? Kasi napaka-traditional na po na ang ating mga posters po at mga banners po ay ang mukha lang nung kandidato ang ando doon. Mas maganda na habang ginagawa po ang focus group discussions ay meron ho tayong ating mga letratista po na kumukuha po ng mga pictures na habang nagsasalita yung kandidato natin sa harap ng mga household-based cluster members. Yan po ang tinatawag natin na action photo. Tapos, yan po ay pwede natin yung gawing posters na siya kasama niya yung mga tao para kapag yan ay kinabit mo doon sa bawat barangay, eh makaka-relate yung mga tao na, nako, si Mayor pala eh, meron tayong picture niya, eto, napakadami, iba-iba. So, mas epektibo po ito na pamamaraan. Dahil kung tawagin po natin na ito ay isang customized po, no, na campaign literature. Okay po? Dito sa time frame na to, na October to December 2021, dapat po ay pinafinalize na natin ang ating mga campaign literatures po na ginawa. Dapat po ay meron na pong mga separate na mga speeches po ang ating kandidato kung saang barangay po siya na unang magsasalita, magdidiskurso, na ang laman po nito ay yung mga issues na nakalap natin dun sa data gathering po natin. Dapat din po ang mga campaign posters and banners natin na sinasabi natin ng mga action photos po na kinunan po natin ito sa bawat focus group discussions ay hinahanda na po natin din. At yung ating mga campaign handouts, importante po yun na para makbasa po ng mga tao na kung ano po ba yung tinatawag nating simpleng plataforma di gobyerno ng ating kandidato. At kung meron man kayong mga campaign jingles na naiisip, may mga t-shirts, mga cups, o iba-iba pa, dapat dito sa period na to po
ay pinafinalize na po natin yan. Nang sa gayon ay hindi ho tayo magahol sa panahon. Dahil tignan po natin na paglipat po niyan, no? Paglipat po ng buwan, pagdating ng January 2022, ay mas medyo mabilis na po ang pacing niyan. Okay? Dito sa slide na ito, na baka maguluhan po kayo at malito, kung titignan natin, ang ating time frame po dito ay May 7 to 8, 2022. Ito po ay paghahanda para po sa tinatawag nating Election Day sa May 9. At ito po ay nasa ilalim ng pre-campaign period na activity. Subalit, gusto na natin na dito pa lamang sa pre-campaign period ay ma-finalize na po natin ang ating mga poll workers, gaya ng mga liners, yung mga poll watchers, at yung ating team of election lawyers po. Mas maganda po kasi na itong mga liners na to, as much as possible, ay kung manggagaling po yan doon sa ating mga anak ng ating mga household-based clusters. Dahil ito pong mga liners na to ay sinuswelduhan po natin yan sila. Dahil ang trabaho niya nila ay buong araw yan na nakababad doon sa ating mga poll precincts na namimigay po yan sila ng mga tarheta sa mga taong dumadating po doon sa gate. Yan ang trabaho ng mga liners. Samantala, ang ating mga poll watchers na dalawa sa bawat presinto, yan naman sila ngayon ang mga nagbabantay po during the election. Kaya mas maganda na ito po sila ay manggaling po ito doon sa mga household-based clusters natin. Nang sa gayon, ang mga magulang ay masiyahan at matuwa na kumikita naman ang kanilang mga anak o kamag-anak habang ginagawa po natin ang ating kampanya. At ang ating team of election lawyers po, importante po ito, lalong-lalo na sa canvassing na po ng mga boto. Kaya dapat ito po sila ay naka-finalize na po yan sa ilalim pa lamang ng pre-campaign period. Okay? Sa puntong po ito na tayo ay papasok na po sa ating tinatawag na campaign period, dapat po, bago tayo sumabak po dito sa campaign period, ay meron na ho sana tayong assessment dun po sa bilang ng ating mga household-based clusters na na-recruit. Dapat po ay meron na ho tayong statistics nito kung tayo po ba ay ilang porsyento na ang ating nare-recruit sa kabuuang bilang ng mga botante sa lugar na ito. Dapat po ay meron na tayong at least 80% na nakapaloob na po yan sa ating mga household-based clusters. At kung matatandaan ko pa, ay sabi ng COMELEC, February 8, 2022 ay maglalabas na sila ng certified list of voters. Kaya pwede na po natin tinatawag na iuntog na po yung ating mga na-recruit sa household-based clusters dun sa ating computer para mas ma-update po natin siya. Dahil sayang po yung pagkakataon na yan na tinatawag natin yung plus or minus na gagawin natin doon sa mga listahan ng ating na-recruit na nakapaloob sa household-based clusters. Ngayon, ang campaign period ay 45 days lang po ito. Ito ay according sa COMELEC pa rin na mag-start po ito ng March 25 and to end on May 7, 2022. Kaya kung titingnan nyo po, ang ating time framing po dito ay weekly na po siya. At ito po hinahati natin sa day 1, day 2, day 3, 4, 5, 6. At pagdating ng ika-7 po, ito na po yung tinatawag natin na nagpapahinga tayo.
pero habang nagpapahinga ay gumagawa po ng tinatawag na assessment and summing up and evaluation. Nang sa gayon po ay ma-assess natin kung ano ba ang tinakbo ng ating campaign sorties sa week na ito. At sa day 1, minumungkahi ko lang na ito yung tinatawag natin na dapat magkaroon tayo ng opening salvo. Ito yung simultaneously na nagdidikit na tayo ng ating mga posters, ng ating mga banners, doon sa mga bahay ng ating mga household-based clusters. At dapat ay nag-iingay na po sa kada barangay ang ating mga jingles, umiikot-ikot na po yan. Yan po kung tinatawag na teaser po natin yan. At on day 2, pwede po tayo mag-motorcade po dyan. At para makilala na po ang ating mga kandidato. Subalit, lahat pong ito ay nakabatay na naman kung ano po yung tinatawag nating lagay ng pandemya sa ating bansa. Dahil kung patuloy pa po na mag-spill over itong COVID na to hanggang sa 2022, ay malaking adjustment po ang gagawin natin dyan. Dahil napakahirap naman na nangangampanya ka, nagpapakilala ka, pagkatapos may nakatakip kang mask dito, meron ka pang shield sa mga tao. At dito ay hindi ka pwedeng mag-handshaking. Di po ba? Pagkatapos dito, ay kinakailangan sundin mo yung minimum na health protocols po na kung gaano lang kadami yung mga tao na dapat mong mag-gather, etc. etc. Kaya medyo masilimut po ito, kaya magdasal na lang tayo na matapos na po itong pandemya ito. Nang sa gayon po ay huwag masyadong malaki ang magiging adjustment po sa panahon po ng campaign period. So, sa day 3 ay pwede na po tayo dyan gumawa ng ating mini rally sa barangay na natukoy natin. Tapos sa day 4, ganun din po, mini rally. Day 5, day 6, tapos day 7, pahinga naman po yan. At dito po, sa week na to, ay pwede nyo ninyong i-insert kung kailan po yung schedule para sa proclamation rally. Okay? So, ang ating activity po sa campaign period ay tuloy-tuloy lang, no? In a weekly basis po siya. Tatapusin po natin ang week 2, week 3, 4, or kung meron pang 5. Pagkatapos, ang tatandaan lang po ninyo na lagi po tayong mag-aalat ng assessment and summing up and evaluation sa bawat linggo na ating ginagawa. At dito po, pwede na po nating isingit dito kung kailan po yung schedule ng meeting de avance dahil ito na po yung huling activity para sa campaign period. Kaya dapat po ay medyo maging festive po ang mood nito. Okay? Eto na po tayo sa pinakaabangan po natin sa campaign, ang election period. May 9, 2022. Ito na po yung kung tawagin natin ay Judgment Day. Pero sa akin, kung tayo po ay nakapaghanda ng mabuti at meron ho tayong tinatawag na strategic plan, ay hindi ako kakaba-kaba para sa araw na ito. Dahil alam ko na ready tayo. Dahil tansyado na natin kung ilan na ba ang mga butante na matatawag natin na ating command votes bago pumasok po ang May 9. Pero meron lang ako isang tanong na di ba kayo nagtataka na ang campaign period po ay nagtatapos ng May 7. Tapos, ang election day ay May 9. So ano ang gamit po kaya nung 7 and 8 ng May? Alam nyo, para sa akin po, sa aking karanasan, yung May 7 and 8 po, yan po yung tinatawag nating polishing, no? Kumbaga, finishing touches po yan. At dito, pwede ho natin tinatawag na gamitin po yung 2 araw na yon, yung 7 and 8. Doon sa sinasabi ko na
pagpa-finalize po natin ng ating mga poll workers. Diyan po natin siya pwedeng ipasok para yung ating mga na-recruit na mga liners, mga poll watchers po, at yung ating team ng election lawyers po, ay dito natin mabigyan ng final instruction sila bago pumasok ang May 9. At sa May 9 po, sa election day, dapat lang po nating malaman kung ano po yung tinatawag nating opening hour. Anong oras magsisimula po yung tinatawag nating botohan at yung tinatawag nating closing hour at kung kailan magsisimula ang canvassing na po. So dito po, sa tinatawag nating election day, dapat po ay naka-ready na po yung ating deployment ng ating mga watchers. 2 sa kada presinto po yan. Pagkatapos yung ating deployment po ng mga liners natin na at least 6 po sa kada gate ng mga polling places. Pagkatapos, kung hindi naman sobra-sobra at magastos, ay yung ating provision naman po ng transportations para sa ating mga botante, sa ating mga household-based clusters. At siyempre, huwag po natin kakalimutan yung ang pagkain, mga tubig para sa ating mga poll workers. At dito po, sa araw na to, bago matapos po yung tinatawag nating botohan, dapat po ay naka-ready na po, naka-set up na po yung ating mga abogado. Kasi para po yan sa mga protesta na gagawin ng ating mga poll watchers sa panahon na nagkakaroon na po ng canvassing po. Okay? Sa ibang mga kandidato, minsan na hindi na nila isinasama at tinatawag na post-campaign period. Subalit sa akin po, sa aking karanasan, ay importante po ang post-campaign period. Dahil ang post-campaign period po, lalo na nanalo yung kandidato, ay payback time po ito. Payback time. At napakasarap na pakiramdam po na from May 9 hanggang sa July 1 na kung saan ay uupo ka na sa munisipyo or sa City Hall ng time na yan, ay kasabay mo namang kasama yung mga tao na kumilos para sa'yo. Dahil maling isipin na nanalo ka dahil lang sa lakas mo, sa popularidad mo, mali po yun. Nanalo ka dahil meron kang mga tao na kumikilos para sa'yo. So dito po, alam naman natin na kung ano yung tinatawag na ultimate na goal ng ating mga volunteers, ng ating mga workers, na sana sila ay makapagtrabaho pagkatapos ng eleksyon. So, sa akin, napaka-importante na mapag-aralan, no? Mapag-aralan po. Yung tinatawag natin na yung structure po ng munisipyo o ng City Hall. Kasi para malaman po natin kung ano-ano po ba yung mga posisyon dyan na pwede nating ibigay sa ating mga, lalo na yung mga frontline natin, workers natin, yung mga first liners kung tawagin natin. Sa karanasan ko, ang mga posisyon dyan po na pwede akong palitan, no? Pwede pong palitan ay yung mga casual positions, job orders, at kung ano pa man. Pagkatapos dito, dapat lang natin ma-determine kung ilan po yan. Ilan po ang personnel na kailangan dyan sa naturang posisyon at kung saang opisina siya at yung tinatawag natin duration yan. So, dito, mas marami po ang mga job orders. Kaya, ang job orders po, since na hindi naman natin na pwedeng ma-accommodate ang lahat po ng mga kumilos para sa atin, ay pwede naman ho tayong gumawa ng paraan. Tulad ng relyebo, na for every 4 months po, palit na naman. Nang sa gayon po, lahat ay makatikim po, no? Makatikim po ng maayos naman na pamumuhay po.
At yan po yung tinatawag natin sigurong para bang gratitude na lang din natin yan sa ating mga tao. Okay po? So, dyan po nagtatapos yung ating tinatawag na campaign plan para sa hakbang-hakbang na pag-oorganisa para sa halalang 2022. At sana po ay marami po kayong natutunan po dito sa sample na campaign plan na ginawa natin. At kung meron po kayong mga katanungan ay mag-email lang po kayo sa akin. At matama ko naman po yung sasagutin po para makatulong din naman po ako sa inyong mga kampanya. Sa muli po, ito po si Fred Mabunga ng Insights and Stories. Magandang araw po sa ating lahat.